Saan na sir? May ano na kami mamaya. Well, meron kami gusto. 1 hour lang. 1 hour lang. 1 hour lang sunod pag mahaba. Magasolin, no? Gusto naman. May ano, direksyon. Nagalakan po namin. Baliktad pa sir. Baliktad ko. Nakaganon naman to. Okay, good. Good. Pangalan po namin ay nakakabing po sa inyo. Siguro, bago tayo po makalimutan sa Diyos, purihin muna natin ang Panginoon, no? Ang sa Diyos. Lukas po ka nakatayo sa tayo. Salamat po sa awitin po natin ito. Salamat po sa salamat kapag maraming po sa amin na kami ay ginawin po para sa isang buhay. Kaya namin Diyos na tumisis ka po sa buhay ang pagkakinig dito po na namin po Diyos. Ikaw pinili at bumirang sa kanila ay ng mga sukang manatili na kapapaan sa barangay ng mga kapatid. Salamat sa buhay ng tumulong sa kanila po ng mga wala sa kanyang Panginoon, sa kanyang masasakupan, Lord, kailangan ko ngayong gabay at protection at sabitid, sa kanyang kanyang pag-wakit, ang pagpatuloy na gagawin ng Lord, ito ang kanyang mga pagpatuloy na tuluyin o nasamaan o so, huwag po ito Diyos, patuloy namin pagpatuloy at nalapilain sa pamimagpili ng mga patuloy namin na nangyari sa mga pagpatuloy. Patuloy natin po din ang Diyos. Kailan ay bibigyan, ay bibigyan, sa kanya na nabigay sa'yo, tuloy at magpapay. Ano ba kailan at
naman, kailangan namin sa namin po, samahan niyo po kami sa gawain ng nagtiwala sa amin sa at bigay mo sa amin ng ito ang iso sa kabinan. Salamat po tayo po makapagpunan. Sa pagkinaharap po. So, may mga kasama po ko, si Pastor Wally, Pastor Ramon. No, sila po yung mga kasama po sa mga gawain ng Panginoon dito sa barangay. Tuwing Lunes po may gawain kami kay Chairman Lini Reyes. Nagbabible study po kami. At the same time, maging sa CC po dito sa CC dito sa may kay Junior ko, no? Sumusupport din kami dyan sa mga gawain. Kaya, so puri na Panginoon sa pong karangalan na kami po ay dalangin po namin na kami po ay gamitin ng Panginoon, lalo na po sa inyo po, sa ating po mga kapulisan. Yan po ay, kumbaga sa ay nais namin magpagamit sa Panginoon na bagamat meron kaming agam-agam na kayo po ay para bang sa tingin namin ay hindi kami karapat-dapat po sa inyo. Pero sa biyaya at habag po ng Panginoon ay nilalakasan po namin ng loob dahil ito po yung pinasok namin na magpagamit sa Panginoon upang patuloy na ipahayag at ipangaral ang mabuting balita, no? Kaya salamat po sa bawat sa atin na ito. Sa loob po ng 12 o'clock, matatapos po tayo, sir, di ba? 12 o'clock po, no? So, meron pa po ito ilang minuto para makarinig po tayo ng salita po ng ating Diyos. So, ang ating pong pag-aaralan sa araw po ito ay patungkol po sa ano nga ba ang tao? Ikaw, ano nga ba ako? No? So, yan po ang ating pong pag-aaralan na para malaman po natin kung ano nga ba tayo, ano nga ba kung sino nga ba tayo? No? So, ano nga ba ang tao? Una po, ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. No? Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Ayon po sa Genesis chapter 2, verse 27, ayon po sa banal na kasulatan ay sinasabi po ng Biblia na ganito. Sabi niya, at nilalangan ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga may butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang tao ay nagmula po sa alabok at hiningan tayo ng Diyos. Dati, wala pa tayong buhay. No? Ang ating buhay ay hindi pa tayo gumagalaw nung tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. At nung tayo ay napurmahan na at naayos na ang ating anyo, ay hiningahan tayo ng Diyos ng buhay. Kaya tayo ay naging kaluluwang may buhay. At tayo ay nilikha ng Diyos hindi sa kanino man, kundi nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So, tayo po yung pinaka-espesyal na nilalang ng Diyos sa buong nilikha. No? At tayo ang binigyan ng Diyos ng authority pamahalaan ang buong sanglibutan. Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28 ay ganito sinasabi ng Biblia, at sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa buong lupa. At ang bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanilang larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya siyang lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at kanilang sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid
at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So tayo yung mga tao na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, authority, upang pamahalaan ang lahat ng kanyang nilikha. Bakit? Kasi tayo po ay ayon sa wanging... Saglit lang, kunin ko lang yung dalawa. Kasi Okay. may utos lang sa amin. Okay lang po. Yan. Ayon sa kanyang mga nilikha. No? So ito po ay naka-upload din po to sa YouTube channel natin. No? Kung gusto nyo pong panoorin to, i-ano lang nyo na po ako sa messenger ko po, i-type nyo lang yung Alan Tisto. Lalabas na po yung pangalan ko doon na mayroong toga. At i-ano lang nyo po yun para i-send ko po sa inyo yung mga video na ginagawa po natin dito. At maging sa iba pong mga video rin po. No? So doon ay sabi ng Biblia ay nilalang tayo at mayroon tayong kapangyarihan upang pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos ay binigyan tayo ng authority ng Panginoon upang pamahalaan ang mga nilikha ng ating Panginoon. At ang tayo po ay, ang una pong nilikha ng Diyos ay ang lalaki. No? Ang unang nilikha ng Diyos ay ang lalaki. Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28, ang una pong nilikha ng Panginoon ay ang lalaki. No, sabi ng Biblia ay ganito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa Genesis chapter na ang unang nilikha ng Diyos ay ang lalaki, no? Na kung saan ay sinasabi po roon na ang lalaki ay nilalang ng Panginoon at ang lalaki ay siya ay pamahalaan niya ang lahat ng narito sa mundong ito. Maging ang mga hayop, siya rin ang nagbigay ng pangalan, yung lalaking ito. At sa lahat ng kanyang nilalang ng Diyos, sabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama na angkop sa kanya. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog niya si Adan para pinatulog niya ito ng mahimbing. Nang mahimbing na nakatulog si Adan, kinuha ng Diyos ang kanyang tadyang. No? Ang kanyang tadyang kinuha ng Diyos at ito ay ginawang babae. At na maging babae ang tadyang ni Adan at ito'y nilapit ng Diyos kay Adan. Kaya sabi ni Adan, narito ang laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kaya ang tawag sa kanya ay babae. Kaya ang babae at ang lalaki ay nagsasama sila kapag sila po ay nag-aasawa na. Kaya sila ay nagiging isa. Sapagkat ang babae nanggaling sa tadyang ng lalaki. No? Nanggaling ito sa tadyang ng lalaki. Kaya ang lalaki, kapag ang lalaki, hanggat wala pa siyang asawa, siya po ay kulang ang kanyang pagkatao. No? Kulang ang kanyang pagkatao. Meron pa kulang sa kanya kapag wala pa siyang asawa. Ang nawawala sa kanya, yung tadyang na nawawala, na kinuha ng Diyos sa kanya. Kailangan mahanap niya ito. No? Kapag nahanap niya na ito, magiging kompleto na ang kanyang pagkatao. Kaya mabubuhay siya ng kanyang asawa na iisa. Kaya hanggat binata, dalaga ang isang tao, mayroong pangkulang sa kanya. Ay yung tadyang na nawawala sa kanya. O kaya yung katawan, kung babae naman, yung katawan niya ay nawawala na pinanggalingan niya. Kaya ang tao ay hanggat hindi niya yung nasusumpungan, nananatili siyang binata, nanatili siyang dalaga. Bagamat marami siyang nililigawan, marami siyang nakikitang, lalaki ka man, marami ka nakikitang mga babae, hanggat hindi yung nakikita yung pinakatadyang na nawawala sa'yo, hindi mo yung papansinin. Wala kang sasagutin sa kanila. Kumbaga, ang tingin mo lang sa kanila ay kaibigan, kamag-anak. Pero pagdating ng takdang panahon, kapag itong tadyang na kinuha sa iyo ng Diyos, na inilaan sa iyo ng Diyos, kapag nakita mo ito, so magkakaroon ka ng tinatawag na yung puso mo ay titibok para lamang sa Kanya. No? Para lamang sa Kanya. Ganon din yung babae. Kapag nakita ka rin niya
kikibok din ang puso niya para sa iyo, para kayo ay maging isa. Kaya kapag kayo ay nagsama na, kayo ay nagiging kumplito na ang iyong pagkatao. Wala ka ng ibang hahanapin pa maliban sa Kanya. No? So, maliban sa Kanya. So, doon nakikita natin ang tao ay nilikha ng Diyos. Kumbaga sa ano ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang tao ay kaya siya nagiging kompleto kapag naibalik na, nakita niya na ang kanyang tinatawag na katawan, no? Yung kanyang katawan o kaya yung kanyang body, no? At ang tao ay binubuo ito sa body and soul, no? Binubuo ito binubuo ito ng body, soul and spirit. Binubuo siya na meron siyang body, soul, and spirit. Na kung saan ay ang ating katawan ay ito yung yan. Binubuo ito ng dalawa, ng tatlong bahagi, body, soul, and spirit. Kaya ang tao, nung magkasala ang Diyos, ang tao, ay ang kanya pong soul, ito po ay namatay. No? Namatay po ito nung magkasala ito. Kaya ang tao ay nabubuhay na lang sa body, soul. No? Body, soul. Na kung saan ay nabubuhay na lamang siya doon. Yan. So, nawawala ang aking pinaka-mensahe. No, sabi doon sa 1 Thessalonica chapter na sinasabi roon, ang tao ay mayroon siyang body, soul, and spirit. Na sabi rito sa banal na kasulatan na magpakabanalin nyo ang yung buong pagkatao, ay yung body, soul, and spirit. Kaya ang buong pagkatao, ito po yung binubuo ito ng body, soul, and spirit. Nung magkasala ang tao, namatay ang ating espiritu. No, namatay po ito at nabubuhay na lang ang tao sa body and soul. So, ang tao nung nabubuhay na lang sa body and soul, ang kanyang kagutuman ay ang mga bagay dito sa mundo. Hindi na siya nagugutom sa salita ng Diyos sapagkat ang kanyang espiritu ay namatay ito nung magkasala si Adan at si Eva. Nung magkasala. Kaya ang layunin ng Diyos kung bakit siya ay nagkatawang tao sa mundong ito ay upang ikaw ang yung espiritu mo ay muli itong mabuhay. Muli itong mabuhay. Sapagkat namatay ito nung magkasala si Adan at si Eva. Nung magkasala si Adan at si Eva, namatay ito. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, maliban ay panganak na muli isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang itinanganak sa laman ay laman, ang itinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. So lahat, ang sabi pa ng banal na kasulatan, na kailangan natin maipanganak na muli dahil nagkasala po tayo, dahil patay po ang ating espiritu. Na kung saan ay hindi tayo nagugutom sa salita ng Diyos nung patay pa ang ating espiritu. Kailangan mabuhay ito. Nung mabuhay ang ating espiritu sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya kay Kristo, muling binuhay ng Diyos ang ating espiritu para makumpleto ang ating pagkatao. Na ang ating pagkatao, mayroon tayong body, soul, and spirit. Na kung saan ay hindi lamang tayo nagugutom sa mundong ito para sa ating body and soul, kundi nagugutom na rin tayo sa salita ng Diyos para naman sa ating buhay spiritual. No? Ang buhay spiritual, ito po yung nakakakilala sa Diyos. Ito yung nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Nung mamatay ang ating espiritu, wala tayong panahon na paglingkuran ng Diyos. Dahil ang Diyos ay espiritu. So kailangan
magkaroon tayo ng kaugnayan sa mga bagay na espiritual. Kaya yun ang ginawa ni Jesus Christ, siya'y namatay sa laman at muling nabuhay sa espiritu. At sa kalagayan yon, pinuntahan niya ang mga espiritong nakabilanggo. No? Nakabilanggo. Ibig sabihin, ang tao po, kapag ito'y namatay, sa mundong ito, ang haharap sa Diyos ang kanyang espiritu. Ito yung haharap sa Diyos. Ang sabi nito sa mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at manumbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. Ibig sabihin, ang harap sa hukuman ng Diyos kapag siya'y namatay ang kanyang espiritu. Ito yung makakaranas ng tinatawag na kung ikaw ay namatay sa mundong ito na walang pananalig at panampalataya kay Kristo, ang iyong espiritu ay ibibilanggo po ito sa hadis ng pagdurusa. Sana man naroon yung ating body and soul. Ang body and soul natin narito po yan sa mundo sapagkat ito po ay nanggaling sa lupa. Nanggaling po ito sa lupa, kaya mayroong second coming. No? Mayroong second coming. Yung second coming na yan ay pagbabalik muli ni Kristo para buhayin yung body and soul. Bubuhayin ng Panginoon yung ating soul. Para maging kompleto ang ating pagkatao sa pagharap sa huling paghahatol ng Diyos. Kaya habang narito po tayo sa mundong ito, ay kailangan nating mabuhay ang ating espiritu. Yun ang layunin kung bakit mayroong mga gawain. Yun ang layunin kung bakit mayroong mga ganitong sharing of the Word of God. Dahil nga, ang tao ay nabubuhay na lang sa body and soul. No? Body and soul, kailangan magising ang kanyang espiritu, mabuhay ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. No? Si Kristo ang salita ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan sa John 1:1, John chapter 1 verse 1 hanggang 3, sa pasimula naroon na ang salita ng Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. At nung magkatawang tao si Kristo, kaya siya po ay naging, kung naniniwala tayo kay Kristo, siya po ang magbubuhay ng ating espiritu. Kaya pinatutunayan, maging si Kristo nung siya ay mamatay sa cross, ano sinabi niya? Ama, tanggapin mo ang aking espiritu. Saka lamang namatay si Jesus Christ. Ganon din naman, si Esteban nung pinagbabato siya dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, mga taong di naniniwala sa kanya, pinagbabato siya. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tanggapin niyo po ang aking espiritu. Kaya nung bumalik ang espiritu ng Diyos, ang espiritu ni Esteban, ay saka lamang siya namatay. So ang harap po sa atin yung ating espiritu. Kung mayroon mang magdadanas ng kahirapan sa simula, ang ating pong espiritu. Sapagkat ito po yung nakabilanggo. Ito po yung hindi namamatay. Ang ating espiritu, hindi po ito namamatay. Ang namamatay lang sa atin, yung body and soul. Sapagkat yan ay dating walang buhay. Nagkaroon lang niya ng buhay nung binigyan siya ng hininga ng Diyos. No? Kaya sabi niya, kung meron akong authority magbigay ng buhay sa inyo, meron din akong authority kumuha ng buhay ninyo. No? Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang ating buhay. So, yun, nakikita natin dito na ang ating pagkatao ay binubulto ng body and soul. Kaya, kahit mayaman ang isang tao, kahit mayaman siya, marami siyang pera, marami siyang mga bahay, marami siyang kotse, pero nabubuhay lamang siya sa body and soul. Wala siyang komunikasyon sa Diyos. Hindi niya alam kung sino ang Diyos. Basta tumatawag lamang siya sa Diyos, pero hindi niya alam kung sino ang Diyos. Pero kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sa ikapaligtas ng iyong buhay, mabubuhay yung iyong espiritu, sapagkat ang iyong espiritu ito yung nanggaling sa Diyos at nakakakilala sa Diyos. Saka mo lamang makikilala ang Diyos kapag buhay na ang iyong espiritu. Buhay na ang iyong espiritu. Ang Diyos ay espiritu. Kaya, so mapalad ang mga taong nabuhay ang kanilang espiritu.
At nabuhay lamang ito dahil sa kanyang pananalig at panampalataya kay Kristo. Tandaan niyo po yan, ang mayroong kapangyarihan magbuhay ng ating espiritu, walang iba kundi si Kristo. Dahil sa 2 Corinthians chapter 5:17, ang lahat ikipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dating ang pagkatao, siya'y bago na. At ang Diyos ang may gawa nito. So ibig sabihin, hindi ito kagagawa ni man ang pagkabuhay ng iyong espiritu. Kaya nagugutom ka ngayon hindi sa mga bagay na pagkain dito sa mundo, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos, na kung saan ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, no? Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Kaya, so, purihin po ang Panginoon, nawa ay napagpala po tayo ng Diyos sa Kanya pong mga salita, na ang buhay ng natin ay hindi lang tayo nabubuhay sa body and soul. Hindi lang tayo nabubuhay sa body and soul. Dapat mo ring mabuhay sa espiritu. Sapagkat ang iyong espiritu, ito yung haharap sa Diyos. Hanggat hindi bumabalik si Kristo, dalawa ang patutungan ng tao kung siya ay mamatay. Langit at impyerno. Ang langit po, ito yung kung nasaan si Abraham. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Abraham ay hinirang ng Diyos para maging ama ng mga mananampalataya. Kaya lahat ng namamatay sa mundong ito na mayroong pananalig at panampalataya kay Kristo, dinadala ito sa piling ni Abraham. Katulad ni Lazaro, nung siya ay namatay, dinala siya sa piling ni Abraham. Nung mamatay din ang mayaman, dinala siya sa hadis ng pagdurusa. At ang sabi doon ng mayaman, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utosan niyo si Lazaro na isawsaw ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy nito. Ang sabi sa kanya, Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon si Lazaro nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. So ang aalis lamang sa atin, hindi po dalawa ang aalis sa atin. Isa lang po ang aalis sa atin, ang ating espiritu. Hindi po kasama ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa po natin, matutulog lang po yan dito sa mundo. Nag-aantay po yan sa pagbabalik ni Kristo. No? Nag-aantay po yan. Kung baga kung nasaan ang body mo, nandoon ang kaluluwa mo. Hindi po magkahiwalay ang body and soul. Nandun ang kaluluwa mo. Kung ang body ng namatay nandun sa bangin, ang kaluluwa niya nandun din sa bangin. Kung ang body ng tao na namatay nandun sa dagat, ang kaluluwa niya ay nandun din sa dagat. Sapagkat kung nasaan ang body mo, nandun ang soul mo. Nandun ang soul mo. Pero ang espiritu mo, wala na roon. Sapagkat ang espiritu mo, ito ang nagbibigay buhay sa body and soul. Ito ang nagbibigay buhay. Kapag tinanggal ng Diyos ang espiritu mo, ang buhay mo, ang body and soul ay babalik sa dati, wala na siyang buhay. Ibig sabihin, matutulog siya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Alam niyo po ba, ang hindi nawawala sa atin, ang hindi natutunaw sa atin? Ano hindi natutunaw sa atin? Ang ating buhok at ang ating buto. No? Ang ating buto. Yan po yung hindi yan natutunaw. Hindi po yan nanatili po yung sariwa o buo. Hindi wala siyang pagkabulok. No? Kahit ilang taon na yan, ilang years na yan, hindi po yan masisira sapagkat nakapreserve po yan sa pagbabalik ni Kristo. Nakahanda po yan. Na kumbaga sa ay muli yang bubuhayin para humarap sa takdang panahon sa huling paghuhukom. Yan. So purihin ng Diyos, nawa ay napagpala po tayo sa kanya pong mga salita patungkol po sa ano nga ba ang tao. Ang tao ay binubuo sa body, soul, and spirit. Kaya purihin ng Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat na narito, Lord, sa inyo pong mga salita na aming pong napakinggan. Natunay nga, Lord, na
Ang buhay namin dito sa mundong ito, kailangan maging kompleto. Kailangan namin mabuhay ang aming espiritu para maging kompleto ang aming pagkatao. Para hindi lamang kami magutom sa mga bagay dito sa mundong ito, kundi magugutom na rin kami sa iyong mga salita. Na ang salita mo, God, ang siya nagbibigay buhay, nagbibigay lakas sa aming buhay espiritual. Kaya Lord, purihin ka sa lahat na narito. Nawa sa mga kapulisan na narito, Lord, hindi kami ang kaldang makita, Panginoon. Kundi ikaw ang makita nila sa buhay namin ito. Narito kami dahil hindi sa sarili namin. Narito kami dahil naniniwala ka niyo, Lord, pinili mo kami upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Sa pagpapalang spiritual, sa pamamagitan ng mga salita. Salamat sapagkat ginamit mo kami para sa mga pulis nito, Lord. Dalangin ko, God, na pagpalain niyo po si Lord. Pagpalain niyo po sila, Ama, na ikaw ay magiging kasama nila sa kanilang paglilingkod sa mga taong masasama upang supilin ng mga ito, Lord, at ipanatili ang kapayapaan. Ipanatili, Panginoon, ang kaayusan sa pamamagitan ng Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tapang. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katatagan sapagkat tinanggap nila ang trabahong ito, O Diyos, upang gampanan nila ang kanilang tungkulin, upang sugpuin ang gumagawa ng kasalanan. Hinirang mo sila, O Lord, para maging makilaban, Panginoon, makipaglaban sa mga tao naghahangad ng kasamaan. Kaya salamat, Ama, sa buhay po nila. Patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, patnubayan, Panginoon, at libo-libong ang hiig ang siyang gagabay sa kanila, Lord, sapagkat ikaw lamang ang nakakalam ng aming buhay. Ikaw lamang ang nakakalam ng aming sarili, Panginoon, kung hanggang saan lamang kami, Lord. Pero naniniwala kami, Ama, hanggat kasama ka namin, hindi kami matatakot o mangangamba, sapagkat nandoon ang iyong protection sa bawat isa sa kanila at maging sa amin. Maging sa lugar nito, Lord, sa pangunguna ng aming chairman, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, sama sa nalaroon ng aming chairman, Panginoon, sa kanyang paglalakbay. Ama, kung paano mo sila iniingatan sa kanyang pagtungo sa lugar na yon, dalahan din namin naman sa kanyang pagbabalik sa lugar nito, Diyos. Taglay pa rin yung gabay at patnubay at pag-iingat mo, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilahin ka ng basta sa amin narito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Isus, sa lahat na narito magsabi ng Amen. So maraming po salamat. God bless po. Tapos na po ang ating bayan. Susunod kami, Merkulis. Alas 3 na sa Okay na ba sa inyo? 3 o'clock sabi ni... Oo, ng ano niyo po. Alin po? Yung sasunod po natin Merkulis, 3 o'clock po ng hapon. Hindi po namin Sabihin niyo rin po kay Sir. Pwede ng hapon eh. Kasi may activity sa bilang isa. May activities din kayo nung hapon na yun. So, ibig sabihin, ganito pa rin kayo. Singit lang po talaga. Gano'n. So, ibig sabihin, ganito pa rin yung gawa natin. Mag-text na lang po kami tatay kung ano oras ko. May number. Nandito naman ako tuwing, araw-araw po ako nandito. No, araw-araw. Meron din po kasi kung ginagawa sa iyo rin sa... So, yan, no? So, basta sabihin niyo lang po sa amin, pero tuwing Merkulis lang talaga yon, no? Tuwing Merkulis. So, anytime na nandito po ko sa barangay, nandito po nagtatrabaho rin. Ano po yung kanilang time na ibigay? Doon pa tayo. Ano po yung kanila? Para hindi tayo nagkakabit sa Ay, may last may... Yung po, panatilihin yung time. kung ano talagang available din. Kasi para Then, okay na yan po, tuwing Merkulis, ibig sabihin yung Merkulis na yan, basta sa araw na yon, meron talaga tayong Bible study para sa kanila. Ang lang namin, mag-aantay lang kami sa inyo. No? Mag-aantay lang kami sa inyo kung talaga anong oras ang magiging available nyo. No? Basta umaga tayo, kahit magsimula tayo ng alas 11 hanggang alas 12. O kaya magsimula tayo ng alas 12 hanggang alauna.
Bali 1 hours lang naman yung ating Bible study. Hindi yung time talaga. Kasi people, Kung nandito po kayo ng alas 8, tapos wala po kayo ginagawa, Kasi pag alas 8, nagsusundo, hinatid ko rin yung anak ko sa kanyang trabaho. No? Nakakarating ako rito mga 8:30 na. No, 8:30. No. Pero ako willing naman, ibig sabihin adjustable po ako. Ibig sabihin, kahit ano, kasi full time po ako eh. Hawak ko yung time ko. Hawak ko yung oras ko. No? So yun, no? Salamat. So, God bless po. Salamat po. Salamat. Salamat. Sige po, salamat.